Sa edad na 25, ipinakasal si Hailey sa isang estrangherong lalaki dahil lamang sa kagustuhan ng mga magulang na magkapo. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Derek Aguilar na nakilala niya sa birthday party ng kaibigan. Isang aruganting lalaki, walang modo, feeling gwapo, at nakakainis, pero walang choice si Hailey. Inisip niyang ituloy na lang ang pagpapakasal sa aruganting lalaki at makipagkasundo na maghiwalay at maging malaya pagkatapos mabigyan ng hinihinging apo ang kanyang magulang. Subalit gano'n na lang ang panghihilakbot ni Hailey sa hindi inaasang sanggol na dinadala sa kanyang sinapupunan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 6. Paano pa niya magagawang iwan ng damuhong asawa kung napakaraming punla ang ibinaon sa kanyang matres? Si Hailey ay 25 years old. Graduate ng kursong Visual Arts. May sariling boutique kung saan nakatambak ang kanyang mga obra at halos dito na ginugugol ang kanyang maghapon. Ang totoo ay hindi niya na kailangan po magpakahirap sa pagtatrabaho dahil mayaman ang pamilyang Tauson mula sa kanilang kanununuan. Ang kanyang pumanaw na abuelo ay may malawak na lupain sa Batangas, Quezon Province at Tarlac na pinagkakakitaan ng kanyang ama. Hinati sa 3 ang kayamanan ng abuelo at napunta sa kanyang ama ang lupain sa Quezon. Doon ay meron silang rest house at may sariling resort na kumikita ng malaki, kaya hindi na kailangang kumayod katulad ng ilan na bibilang siya sa mayamang pamilya. Gayunman sa edad niyang ito ay kumikita na siya sa pamamagitan ng kanyang mga paintings. Ibinebenta na ito sa ibang bansa dahil kapag dito sa Pinas, binabarat yun. Last year ay sumali siya sa isang paligsahan sa US at tinanghal siyang champion. Dahil dito, milyon ang kinita niya, plus nag-enjoy pa siya kasama ang kanyang PA na si Maggie. Dahil Hailey bang nadali, kay naag-amahan o ginahin mo. Posisyon na parang sirena ni Maggie sa humaga. Nasa loob ito ng kwarto niya at tinaalog siya. Dumilat ang mata ng dalaga upang tignan ang oras. 8 o'clock in the morning. Almost 2 a.m. na siyang nakatulog kagabi dahil sumasakit ang kanyang sikmura sa daming kape na nilaklak nung hapon. Coffee is life, eka nga. At kapag walang kape sa bahay, nag-aaway sila ni Maggie. Wala din siyang pinipiling oras. Ano ba ang aga-aga? Reklamo ni Hailey sa pag-aalog nito sa kanya. Gig na nabitaw tika na kundangi ng kape mo. Inigabi kay dili jud kakatulga na. Saad nito na ginamit ang sariling lingwahe. Sa tagal niyang kasama si Maggie, ay nasanay na lang siya't naiintindihan ng hari niyang wikang Cebuano. Ang sabi nito, tigilan niya ng maggapi dahil nahihirapan siya matulog sa gabi. Pero ang tugon niya, isang matinding irap at sa halip na bumangon, nagtakip pa siya ng unan sa mukha niya. Madalas kapag madaling araw na siyang nakakatulog, ay hapon na ang kanyang gising. Istorbo ito para sa kanya. Ano ba day Hailey? Pagdali kay naglagot na imong ginikanan. Inisa talos buhati na siya ni Maggie. Daig na pa ang lasing na itinayo nito't pinagtulakan sa banyo. Naramdaman na lamang niya ang malamig na tubig na umagos sa kanyang katawan mula sa shower. Tito tila nagising ang kanyang diwa, kasabay ang pag-usok ng ilong niya. Maggie naman ni nakakainis. Bulyaw niya sa kanyang PA or maid/iyaya. Pero ang bruha, tinawa na lang siya bago iniwan. Panigurado nga daw sa ginawa nito ay magigising na siya ng tuluyan. Good morning, Ma'am Dad. Nakaniti at fresh na siya nang lumabas ng kanyang silid. Bungalow lamang ang kanyang unit at may 3 kwarto. Isa sa kanyang personal maid, isa sa kanya at ang isang kwarto ay tambakan ng kanyang kagamitan sa pagpipainting at madalas duwi siya ng umaga. Umirap sa kanya ang malditang ina pero nakipagbeso sa kanya. Almost 30 minutes na kami nag-aantay ng dad mo, Hailey. Reklamo nito sa kanya. Napakamot siya sa batok. Sabi nga ni Maggie, tugon naman niya. At buong linggo hindi ka malang dumalaw sa amin ng dad mo. Ano bang pinagkakabalahan mo? Halatang irritable pa rin ang kanyang ina. Ma'am, may pinaghahandaan ako. Nag-iinsayo para sa nalalapit na camp visual art training sa Brunei.
Kapag nanalo ko malaking karangalan yon. Abot nga ngiti niya bago nilapitan at nilambing ang kanyang ina. Pero hindi yan ang nais namin ng dad mo para sa'yo, Hailey. Iha, wala ka bang napapansin sa sarili mo? Iritang tanong nito na hindi umubra ang paglalambing niya. Ang ama niya ay tahimik lamang at nakatingin sa kanila. Hindi ito makasingit sa kanila mag-ina. Wala naman, ma'am. Ano po ba yun? Tanong niya at pagkuway umupo sa mahabang sofa. 25 ka na at wala ka man lang boyfriend. Wala ka bang balak mag-asawa? Matanda na kami ng dad mo. Gusto ko na maraming apo na maingay sa mansyon na guguluhin lahat ng gamit ko sa kwarto. Ng mga display ko sa sala. Something like that. Talak pa rin ang kanyang mami. Pakiramdam tuloy ni Hailey. Maingay na music, kaya gusto niya matulog ulit. Hindi niya napigilan na maghikaba. Maggie, itimpla mo ako ng kape. Utos niya sa kanyang PA. Madali naman itong tumalima. Nang ibalik ang atensyon sa ina. Hindi maipinta ang mukha nito sa galit dahil hindi nga naman niya pinakinggan nung sinabi nito. Ma'am, sorry ha. Wala pa akong plano mag-boyfriend lalo na mag-asawa. I enjoy my single life. At yung apo, next time na yun. Kung ganon, mapipilitan kami ng dad nung ipagkasundo ko sa anak ni Mr. and Mrs. Aguilar. At wala ka magagawa pa, Hailey. Walang reaksyon mula sa dalaga. Lalo at dumating ang kape niya na inabot ni Maggie. Thank you, Maggie. Pagkuway tsaka ulit binalingan ng kanyang ina. Gwapo ba yan? Labas sa ilong niyang tanong. Kung ipagkakasundo siya ng ina sa tao hindi niya mahal, abay mas okay yun. Pwedeng peki ang kasal. Aba natural. Tisoy at matangkad. Pagmamalaki ng ginang. Kayo ho ang bahala, ma'am. Basta pulang kailangan niyo pagkatapos nun okay na kayo. Walang anumang saad ni Hailey. Kaysa magdrama pa siya, di pumayag na lang para tapos na ang usapan. Nagkatinginan na mag-asawa sa kanyang naging reaksyon. You mean, iha, payag ka? Oo na agad. Excited at nasisihang tanong ng kanyang ina. Oh ma'am, wala naman ako magagawa. Kayo na po ang nagdesisyon. Walang emosyon niyang tugon at tumigop ng kape. Inakakalma nito ang diwa niya. Kahit sa tutulan, nais niyang magurumintado. Bueno, iha, total pumayag ka na, isettle na namin ang kasal niyo. Tila kinikilig ang kanyang ina. Tumango lamang siya bilang tugon. Sa tingin naman niya, plano lamang nito iyon dahil sa buong oras na nag-uusap sila. Naging tahimik ang dad niya. Siyempre iniisip din ito ang kanyang magiging damdamin. Daddy's girl kasi siya at love siya nito ng sobra. Lalo at nag-iisang anak lamang siya nito. Ito mami niya ang atat na magkapo. Nabuburiw siguro ito sa bahay, lalo na at araw-araw nasa trabaho ang kanyang ama. Wala itong kasama mag-shopping, magpunta ng salon, dahil kung anong hilig ng kanyang ina ay siyang ayaw niya. Mas gusto pa niyang mag-pink maghapon kaysa lumabas ng bahay. Matapos ang usapan, tsaka pa sila kumain ng almusal na inihanda ni Maggie at tuwang-tuwa ito hanggang sa nagpaalam na sa kanila. Siya naman ay nagtungo sa kanyang silid upang matulog ulit. Are you sure? Bagay sa akin? Tanong ni Hailey kay Maggie. Nasa harapan ng full-size mirror ang dalaga at sinisipat ang kanyang kabuuan. Kaarawan ngayon ng best friend na si Yula at inimbitahan siya. Bagaman walang gana magtungo sa mga ganong klaseng event, ay hindi naman niya pwedeng tanggihan ng kaibigan. Tiyak na sasama ang loob nito sa kanya. Bagay sa'yo, in fairness, mas maganda ka ate sa akin ngayon. Palatak ni Maggie. Tulad niya, ay nakabihis na rin ito. Kapwa sila nakasuot ng dress na binili kanina sa mall. Naka-makeup na si Maggie at siya naman naglagay lamang na manipis na lipstick, pero itong si Maggie ay may papelantik pa ng pilik. Tangarap doon ito makapag-asawa ng mayaman para makapagpatayo ng sariling business. Nang sa ganun, makaalis na sa pudar niya. Pero batig niyang panakot lamang yun ni Maggie dahil hindi na ito makakahanap ng katulad niyang hamo. Para na ha silang magkapatid kung magturingan. Umiti siya rito. So let's go. Pagkuway na una na siyang tumalikod, kasunod ang kanyang assistant. Hindi na't papahuli ang ganda nito. Ayaw ko na mabilis na pagmamaneho ka. Yung makakarating tayo sa party na hindi magulo ang buhok ko. Bago sumakay sa kanyang kotse, pinaalalahanan niya na ito.
Madalas kasing nakikipagkarera ito sa malalaking truck. Yes, ma'am. Ninitian siya ni Maggie na matamis at panatag na siyang pumesto sa passenger seat. Hindi pa man nakakapagkabit ng seatbelt, tumatawag na si Yula. Ano na bes, nasa na kayo? Naiinip ang boses ni Yula sa kabilang linya. On the way na kami. Bilisan mo na pwede, ikaw na lang ang wala. Kahit kailan talaga you're always late. Dinig ni Hailey ang inay ng tawanan sa background ng kaibigan, kaya bahagya itong sumisigaw. Sinulya pa niya ang suot na rilo. Maaga pa kung tutusin. 9:09 pa lamang iyon. Okay, malapit na kami. Pagsisinungaling niya, kahit eto, malapagong ang usad ng sasakyan dahil sa rush hour. Hay, salamat naman. Kay aga-aga ko sinabi sa'yo, late ka na nag-prepare. Ina-expect kita na mas maaga. Pagtatampo nito. Okay, babawi ako. Sasayaw ako mamaya sa harapan mo kahit parehong kaliwaan pa ako. Pambawi. Aniyang natatawa sa sariling sinabi. Never pa siyang sumayaw at hindi niya na alam kung gagawin nga niya. Sa kabilang linya, tuwang-tuwa si Yula. Nagtititili ito. Siguraduhin mo ha kundi lagot ka sa akin. Mukhang mapapasubo nga siya. Nasulya pa niya pa si Maggie. Natatawa-tawa din sa kanyang sinabi. Ano nga kaya mitsura niya pag ganun? Well, bahala na. Pagdating sa party ni Yula, tumambad sa kanila marami itong bisita. Ang iba ay kabatchmate pa nila noong high school. Ang iba naman, kapamilya ng kaibigan. Katulad niya ay may sariling bahay si Yula at negosyo. Ito na rin ang namamahala ng naiwang negosyo ng Pumanunama. Dahil nag-asawa na rin ang nina nito at nanirahan sa ibang bansa. Ang katuwang sa buhay ng kanyang best friend ay kasintahan nitong si Reggio na 2 taon ng karelasyon. Sa gate pa lang, sinalubong na kagad sila ni Yula. Sa wakas, after 20 years, dumating ka din. Nagtatampo itong nakipagbeso sa kanya, kayong 30 minutes lamang siyang nalit. Hindi na lamang sumagot at ninitian ito. Sinulya pa niya si Maggie upang iabot ang kanyang regalo para dito. Matapos ito makipagbeso sa kanya, binalingan ang kanyang kaibigan at nakipagbeso rin tsaka sila dinala sa loob. Ipinakilala sa mga naroon ng ngiti at tamo lamang ang kanyang tugon. Saglit siyang nakipagbiruan sa mga kabatchmate bago dinulutan ng pagkain ng kaibigan at nagdala ng wine sa kanilang table. Wala pang 30 minutes, may 2 dumating na bisita si Yula. Ang isa ay pinsan nito na dati niya nang kakilala, si Sherwin, at may isa pang kasama na nagpakilalang Derek sa kanila ni Maggie. Sobrang presko dahil ramdam niyang hinaplos ang kanyang palad matapos makipagkamay. Mayabang din at sinabing sa edad nitong 29 may sarili ng negosyo. Basta hindi niya nagustuhan, pero kailangan niya pakisamahan dahil kasama nila ito sa isang table. Basta nag-enjoy siya, uminom ng wine, at ginawa ang ipinangakong sasayawan ng birthday celebrant sa harapan nito. Bro, maganda diba? Kanina ka pa nakatitig, obvious na type mo. Ano ilakad na kita? I know her. Matagal ng bestie ni insan yan. Walang jowa. Napalingon si Derek sa gawi nang nagsalitang si Sherwin. Saglit niyang inalis ang tingin sa dalagang nasa gitna at tumiindak. Lumagok muna siya ng alak bago binalikan ng tanaw si Hailey. I'm getting married, Sherwin, alam mo yan. Bontong hininga ni Derek. Kahapon lang, kinausap siya ng ama na pakasalan ng anak na Mr. and Mrs. Tuason at hindi niya ito matanggihan, lalo na at nagmakaawa sa kanyang mag-asawa na tanggapin ang anak ng mga ito. Pero hindi niya maayalis ang titig niyon kay Hailey. Kanina habang papalapit siya sa dalaga, ay may pakiramdam siyang nais pa ito makilala. Oo nga pala. Ikaw ba naman kasi pumayag na magpakasal sa babaeng hindi mo pa nakilala? Paano kung mukhang Ibiniti nito ang sasabihin, tsaka tumawa na malakas. Kung pangit? Tanong niya at nailing din. Oo, parang ganun. It doesn't matter. Ang mahalaga magkakaintindihan kami at magiging masaya ang married life ko. Sad pa ni Derek? Napapalitak ito. Ako ayoko ng arranged marriage, bro. For me lang ha, pero ikaw yan eh. Go, ituloy mo na lang. Pero once na hindi kayo magkaintindihan ng babaeng pakakasalan mo, huwag mong sabihin hindi kita pinaalalahanan. Salamat. Wika ni Derek.
Kalaunan, nagtatawa ng sina Yula at Hailey kasama si Maggie na palapit sa kanila. Tumayo kaagad si Sherwin at sinalubong si Maggie at tinaya magsayaw. Hindi naman tumanggi ang dalaga, kaya muling bumalik sa gitna ang dalawa. Si Yula naman ay tinungo ang ibang bisita kasama si Regio, kaya naman, "Hi!" Nakangiti niyang bati kay Hailey na nag-iisang bumalik sa kanilang mesa. "Hello din." Napipilitan or walang gana nitong tugon sa kanyang bati. Hindi man lang siya sinulyapan, kaya umusod siya ng upo upang magkatapat silang dalawa. Napansin kaagad ni Hailey ang ginawa ni Derek, kaya napatingin siya sa preskong lalaki. "Can I get your number?" Hawak na nito ang cellphone nang magtanong at titig na titig sa kanya. Alam niya maganda siya at matagal niya nang napatunayan yon. Pero sa uri ng titig nito nakakalusaw ay tila hindi iyon paghanga lamang. Naghihintay ako, Hailey." "Sorry pero hindi kita type. Alam ko na ang patutumuhan nito. Kukunin mo yung cellphone number ko, tatawag ka, makikipagkwentuhan at kapag close na tayo, aayain mo ko lumabas at anong kasunod? Aayain mo mamasyal at liligawan mo ko. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, kukunin mo yung pagkaberhen ko tsaka iiwan. Itinga naman kay mga lalaki kaya no way. Hindi ko ibibigay ang number ko." Mahabang sad ni Hailey bago tumayo at iwanan ang preskong lalaki. Si Derek naman ay tulalam na iwan sa kanyang upuan na sinundan ito ng tingin. Nang magsingkin sa utak niyang sinabi ng babae, napangiti siya. Na-challenge bigla siya kay Hailey. Pasado 11:11 na ng gabi, nang magayang muwi si Hailey na hindi na hinayaan pa makausap ang preskong lalaki, kahit na nag-attempt pa itong lapitan siya muli. Habang nagmamaneho si Maggie, bigla na lang tumunog ang message tone sa cellphone ng dalaga at nagkukumahog itong itinabi ang kotse upang alamin kung sino ang nagmensahe. Ang tamis na ngiti nito habang binubuksan ang mensahe sa cellphone. "Oh, ang sweet-sweet talaga ni Sherwin. Love ko na siya." Sad nito at niyakap ang hawak na cellphone at tila ba naroon ng lalaki. Hindi siya nagkomento pero napataas ang kanyang isang kilay. "Pwede ba yun? Kanina lang nakilala, love na agad." "Tingin mo day, bagay kami ni Sherwin?" Nang di makatiis ay tanong sa kanya ni Maggie. Napaismid si Hailey, hindi dahil bitter siya, kundi dahil never siyang naniniwala sa love at first sight. Dahil ang love, nade-develop yun after mo makilala ang isang tao kapag magkasama kayo na matagal. Hindi kayo bagay. Baliwalang tugon niya. Napasimangot ito at nagpatuloy sa pagmamaneho. Basta, kapag miligawan ako ni Sherwin, sasagutin ko kagad siya." Narinig niyang tugon ito at tinirapan siya. "Bahala ka. Pero bago yun, gusto ko malaman mo na yung si Sherwin. Marami nang naging girl at lahat iniwang luhain." Pananakot niya rito. Baka naman talaga may rason kung bakit iniwan ni Sherwin ang mga yun. Basta ako, aalagaan ko siya at pasasayahin no. Hindi na siya nagkomento pa dahil ni minsan, hindi niya sinubukang magmahal. Deadma siya sa mga nanliligaw sa kanya noon. Ang iba nga ay nabalitaan na lang niyang ikinasal na sa iba. Samantala si Derek, pauwi na rin ang mga oras na yun, kasabay ang kaibigang si Sherwin. Hawak ang cellphone at nakaniti. Type kumiligawan si Maggie, yung assistant ni Hailey. "Palagay mo bro, sasabutin kaya ako?" Dinig niyang tanong nito. "Kahit naman sino type mo. Anong nangyari sa inyo ni Nancy? 3 buwan lang wala na kayo? Para ko lang nagpalit ng sapatos." Panunuya ni Derek sa kaibigan. "Wala bro eh. Pinakilala mo ako sa pamilya. Ginawa naman akong gatasang baka. Kakamot-kamot dito sa ulo. Natural na papa-impress ka. Nandun na tayo pero mula na maging kami. Inaasa na sa akin lahat ng gastusin ng kanyang pamilya. Puwera pa yung pang-shopping niya. Kakaiba bro." Nagkibit balikat si Derek at hindi na nagkomento pa sa sinabi ni Sherwin. Bad trip siya sa pandidedma ni Hailey sa kanya. Ganong wala naman siya masamang intensyon sa dalaga. Ang nais lamang niya ay makilala ito, pero isinawalang bahala na lamang niya. Tutal naman, ikakasal na siya. Ilang linggo ang lumipas
At tabala na nga ang mga magulang ni Hailey sa paghahanda para sa kanyang kasal. Ang sabi ng mga ito, surprise na lamang ang groom niya since wala na siyang magagawa pa. Sa bagay wala din naman siyang plano makita at nakilala kung sino man ang kanyang groom. Ba't naman nakasimangot ka day Hailey? Di ba dapat nakangiti kang ganto dahil ikakasal ka na? Mumisi labas ang gilagid. Hindi nga alam kung nangasar ang kanyang assistant. Patungo sila ngayon sa isang dressmaking para sa kanyang wedding gown. Kanina ay excited siyang tinawagan ng ina at schedule daw siyang pasukatan ng damit sa araw na ito. Kaya napilitan siyang gumayak ng maaga. Inaasahan naman niyang darating sa puntong ganito. Pwede ba Maggie, tigilan mo ko? Di kaya nakakatuwa. Simangot niya at tiyamot na inayos ang pagkakaupo sa tabi nito. Pinasasay lang kita dahil Hailey. Nakaluhot kasi ang maganda mo muka. Pwede namang tumakas sa kasal yun ni Mr. Stranger kung ayaw mo maikasal sa kanya. Mamaya pangit pala yun. Tumatawa pa nitong side. Gusto ko nalang matapos tumagi para wala na ako iisipin pa. Sa bagay pero alam mo palagay ko lang ha or malakas ang kutob. Gwapo ang groom to be mo. Bukod pa dun mayaman ang pamilyang Aguilar. Bali-balita na ang nag-iisang anak nito ay never pa ding nagkaroon ng GF. Paano mo naman nalaman kung ako nga walang ideya sa lalaking yun? Nilingon niya ito at tinirapan, subalit halos mangusango siya sa unahan ng kotse dahil biglang nagpreno si Maggie. Sa inis ay nakampas niya ito. Sinabi ko naman sa'yo di ba mag-iingat ka? Sigaw niya sa babae, pakiramdam niya na bakulan ang kanya noo. Pasensya na bigla kasing may nag-overtake. Nakita mo yun? Itinuro pa ni Maggie ang lalaking sakay ng motor na wala malang suit na helmet na mabilis nagparurot palayo at nakilala na ang preskong lalaki sa birthday party ni Yula. Nagningit-kit bigla sa galit si Hailey sa mayabang na lalaki. Sundan mo at wag mo titigilan hanggat hindi mo naabutan. Lagot sa akin ang lalaking yon. Inis niyang utos. Agad namang sumunod ang babae. Kitang-kita niya ang paglingon sa kanila nito na tila ng asar at ang mayabang na lalaki. Huminto pa saglit sa mayunahan na para bang inaantay maabutan nila. Nakanisi pa ito ng asar. Nakilala na marahil sila. Lalong binilisan ni Maggie ang pagpapatakbo hanggang sa konting-konti na lang maahabutan na nila ito. Hailey, nasan ka na ba? Kanina pa ako nag-aantay dito. Galit ang boses ng ma'am niya sa kabilang linya na biglaan na lang tumawag sa kanya. Nasa dress shop na pala ito. Sakto namang sumuot ang hinahabol nila motor sa isang iskinita. Kaya hindi na nila nahabol. Okay ma'am, malapit na. Tugon niya sa ina na nagsinumaling. I give you 5 minutes kapag hindi ka pa dumating. Masisira ang wedding plan ko. May iba pa tayong lalakarin. Alam mo yan. Exaggerated nitong side. Nailayo niya ang cellphone sa kanyang tenga dahil sa lakas ng boses nito. Okay ma'am, nakangiwing tugon ni Hailey at pinatayan ito ng linya. Paano ba yan dahil Hailey hindi na tinabutan? Problemado't napapakamot sa ulo si Maggie. Hayaan mo na tumiretso na tayo sa dress shop. Galit na si Mami. Sumunod naman kagad si Maggie. Hindi nga nagkamali si Derek na si Hailey ang lula ng puting sasakyan na nasa unahan niya kanina. Kaya pala pamilyar. Kita niya sa magandang mukha nito ang pagkayamot kaya malakas siyang tawa. At sinadya niyang sumuot sa isang iskinita. Pagkakitang agresibo itong sundan siya kaya hindi ito makahabol. Nilingon pa niya ang sasakyan ng dalaga at kasalukuyan ng patras. Marahil ay sumuko na ito sa paghabol. Mabilis naman niyang sinundan ng babae upang alamin kung saan ito patungo. Sa isang dress shop tumuloy ang sasakyang puti na sinusundan ni Derek. Haari nag-shopping ang dalaga. Inayos niya ang tayo na motor at isinuot ang dark shade para hindi siya makaletang nakabang sa dalaga. Sa malayo din siya nagpark banda pero tanaw niya sa loob dahil sa lamin ng pader ng shop. Umupo siya sa ibabaw ng motor paharap sa entrance ng shop habang tinatanaw ang dalaga. Hello, Pogi. Bati sa kanya ng napadang bading. Halata yun dahil malaki ang muscles pati binti. Hindi nga pinansin ang bading at saglit lamang tinapunan ng tingin. Rason para mawala sa paningin niya si Hailey. Kanina kasi ay tumitingin ito ng damit habang kausap ang isang pamilyar na ginang. Parang nakita niya na iyon sa office ng kanyang ama. Napatayo na siya
At nagpa siyang pumasok sa shop. Magkukunwari siyang bibili ng damit. Patawid na sana siya nang bulabogin ang tawag sa cellphone. Napapikit si Derek na makitang numero yun ang ina. Yes, mama. Tamad niyang ginangat ang linya. Derek, nasan ka na ba? I've been waiting for almost 2 hours. Galit nitong wika. Pag-usapan niya pala sila ng ina na magkikita sa isang shop at ngayon ang araw na susukatan siya ng damit para sa kasal. Napabunto hininga si Derek. Parang gusto na lang niya umatras sa kasal na yun. Iba kasi talaga ang nararamdaman niya kay Hailey. Ang lakas ng dating nito sa kanya. Subalit nakauo na siya sa kanyang magulang. Panigurado sasama ang loob ng kanyang ina. Oras na umayaw siya kaya sa halip na tumuloy sa loob ng shop, tinuwa ang kanyang inang nag-aantay sa kanya. 3 oras ang lumipas at tapos nang sukatan si Hailey para sa napiling simple gown. Pagkatapos ay nagayang kumain sa labas ang kanyang ina. Mahalitang mas excited ito kaysa sa kanya para sa nalalapit ng kasal, samantalang siya'y parang wala lang. Maraming pagkakataon pa siyang tinanong kung talagang gusto niya ang desisyon ng mga ito para sa kanya na magpakasal sa lalaking hindi niya pa nakilala man lang. Ang sagot niya, kung may choice nga ba siya? Hindi ka naman magsisisi, iha. Derek is a good man. Ang mahalaga sa amin ng dad mo ang lalaki na rarapat para sa'yo. Kahit pamilyar ang pangalang binanggit nito sa kanya, ay hindi niya binigyan ng pansin. Wala talaga siyang pakailam or alamin kung sino man ang lalaking pakakasalan niya. Kanto pala ang pakiramdam ng ikakasal sa isang lalaking hindi mo mahal. Walang excitement na nararamdaman. Dahil Hailey, kapag ba kinasal ka na, tatanggalin mo na ba ako sa buhay mo? Iiwan mo ba yung shop? Malungkot na tanong ni Maggie sa kanya habang pauwi na sila. Abala ito sa pagmamaneho. Ikakasal ako, Maggie, pero walang magbabago. Siyempre, titira ka na sa bahay ng mapapangasawa mo. Paano naman ako? Para maiiyak na tanong ni Maggie. Akala ko ba gusto mo na umalis sa poder ko? Panunuya niya. Oo, pero siyempre hindi pa ngayon. Hindi pa nga nag-first move si Sherwin. Magdamaghalas kami nag-uusap. Pero getting to know each other pa lang. Tsaka may trauma na siya sa ex niya na pinerahan siya. Kaya yun parang nahiya na ako sa sarili ko. Nagkakandang uso nitong side. Ang lakas tuloy ng tawa niya, kaya ito'y napasimangot. Alam mo, Maggie, may trabaho ka naman eh. Iyong mga kapatid mo may sarili ng pamilya. Kaya just in case na pumasok ka sa isang relasyon, make sure na hindi dahil lang sa pera. Budget ang guy pag ganon, tawag sa'yo gold digger. Mahirap lang kasi ako na nangarap pumangait. Gusto ko bago man lang mawala ang mga magulang ko sa mandong to, matikman nila ang maramiang buhay. Tugon ni Maggie. Isa marahil sa nagustuhan niya rito ay ang pagiging mapagmahal sa magulang. Dahil pareha sila, kaya todo support siya kay Maggie at hindi na lang sinisingil ang mga cash advance nito kapag wala pang sahod. At kaya siya pumayag na magpakasal sa lalaking hindi mahal or hindi man lang nakikita sapagkat mahal niya ang mga magulang at nais pagbigyan sa hinihingi nga po. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Trust me, maaabot mo yung mga minimithi mo sa buhay. Payo na lang niya kay Maggie. Nilingon siya nito't ngumiti bago na pasalamat sa kanya. Pagdating nila sa shop, ay katuwang silang naglinis ni Maggie. May halos 200 obra siya sa loob at lahat yun nakadisplay sa iba't ibang anggulo. Kapag nakikita niya ang kanyang mga obra, nakakalimot siya saglit na tila ba nasa loob siya ng kanyang mga kanwa. Ito ang kanyang kasiyahan. Dito siya masaya. Kahit na ba parang mahihirapan siya at may pinagdadaanan, nare-relax din ang kanyang utak. Hindi nga niya namamalayang hapon na pala at oras na naman para umuwi. Sa kabilang dako, pauwi na rin si Derek galing sa office na may tumawag. Dito siya tumuloy kanina pagkagaling niya sa isang shop kung saan nakipagkita ang ina. Saglit lang naman siya doon at sinukatan lamang para sa isusuot niya sa kasal. Hello bro, Aniya, nanggiangat ang linya matapos isuot ang earpiece. Lalabas kawin ni Maggie mamaya, sama ka? Para double date tayo, di ba? Type mo yung boss ni Maggie. Nanghihingaan yung boses ni Sherwin. Alam niya kung sino ang tinitukoy nito, si Hailey yun. Pag-iisipan ko, hindi naman tayo sure kung sasama si Hailey. Ayaw, ang tama, Hailey nga ang pangalan. Sakto at dadaanan ko siya sa shop nila.
If gusto mong sumama, doon na tayo mismo magkita-kita, okay? I'll send you the address. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Pinatay na nito ang linya. Nais pa sana ni Derek tumanggi. Ang kaso, naisip niya si Hailey. Kaya naman na ma-receive ang address sa shop ng babae, mabilis niyang tinungo ang lugar. Pagdating niya sa naturang address, sakto namang pagdating ni Sherwin. Nagpark muna siya sa malayo at tinatanaw ang marahang pagbaba ni Sherwin sa kotse. Nakabang naman si Maggie sa pinto at nakaniting sinalubong si Sherwin. Tigilan mo ko, Maggie, ayoko. Tanggi ni Hailey sa pamimilit ni Maggie na sumama sa date ng dalawa. Napasulyap ito sa katabing lalaki at mababasang nag-uusap sa mga mata ang dalawa. Kalaunan, napatingin sa kanya si Sherwin. Tinasa niya ito ng kilay. Hindi na gusto maagang kumerengking si Maggie, pero wala naman siya magagawa, kaya si Sherwin ang kakausapin niya. Hoy lalaki, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Huwag mong bobontisin tong assistant ko hanggat hindi mo pa napapakasalan. Ako ang makakalaban mo. Aniya sa seryosong boses. Dinaig niya pangina ni Maggie. Napalinok ito. Kilala kitang playboy kaya binabalaan kita, Sherwin. Virgin pa yan. Walang pakundangan niyang side. Kaya kapo napapakamot sa ulo ang dalawa at tumalilis na lang ng alis kaysa pilitin pa siyang sumama. Baka hindi pa na daw matuloy ang date ng mga ito. Siya naman ay sinara ang shop at nagdesisyon na ring umuwi. Patungo na sana siya sa nakapark niyong sasakyan nang may kotseng huminto sa tapat niya tagad na net buzzer. Kasabay nun ay ang pagbukas ng bintana ng kotse. Hi, Hailey. Suwabe ang boses ng lalaking gula ng sasakyan. Boses pa lang gwapo na. Pero gano'n na lang ang paglokot ng mukha niya nang makilala ang lalaki. Walang iba, kundi ang preskong si Derek, ang kinaiinisan niyang lalaki sa buong universe. Anong ginagawa mo dito, lalaking kabote? Pinamaiwangan ni Hailey ang preskong lalaki. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit kumukulo ang dugo niya sa tuwing ito ay makikita. Tumikim naman ang binata. So kay na iyahatid kita kahit na ang... Ibiniti nito ang sasabihin, tsaka lalo pang inilabas ang ulo sa bintana ng kotse. Hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang pababa bago ito umiti. Abay, manyak kaya. Dinuro ito ng dalaga. I mean, iyahatid kita, Miss Beautiful. Ngisin ito tila na naasare. Tingin mo sasakay ako sa kotse mo. Paano kung pagsamantalahan mo ko dyan sa loob, no? Taas kilay niya bago ito dinuro. Hoy, Mr. Asumot. Maris ka na bago ka pa masaptan. Patuloy niyang pagtataray. Mahinang natawa si Derek. Aliw na aliw sa bawat boka ng makipot na labi ni Hailey. Miss, hindi ako rapist for your information. Besides, may taste ako sa babae. Tuloy ay mas lalo niya pa itong inasare. Dahil dito, namula ang magkabilang pisngi nito sa galit at umarko muli ang labi. May nais itong sabihin sa kanya pero hindi maituloy dahil sa gigil. Manganing-ani siyang lapitan at hatawin pero nakahanda naman siya sa anumang gagawin ito. Ang kaso, nagpapadyak itong lumapit sa sariling kotse at sumakay matapos siyang batuhin na masamang tingin. Napangiti si Derek habang sinusundan ng tingin ang humarurot nitong sasakyan. Balak sana niya itong sundan kaso baka hindi niya siya makalapit ng lubusan sa dalaga. Nagpa siya na lamang siyang umuwi. Yes, mala, inakahanda na ang aking anak sa kasal. Huwag kang mag-alala. Saktong nasa sala si Derek nang marinig ang masayang boses ng ina. Mula sa komedor, may kausap ito at pareho masaya. Manang, may bisita ba si Mami? Tanong niya sa maid na palapit sa kanya. Oo, sir, si Mrs. Tuazon. Ngiti nito sa kanya bago siya nilagpasan. Ang ina ng babaeng pakakasalan niya. Dala ng curiosity, sumilip sa komedor si Derek. Masaya pa rin nag-uusap ang dalawa nang lapitan siya. Hi, Mama. Bati ni Derek sa ina nang tuluyang makalapit sa mga ito. Hi, Iho. Good you're here. Meet your soon-to-be mother-in-law, ang Tita Ludesa mo. Masayang pagpapakilala ng ina sa ginang na nakaniti sa kanya. Nakapatama pa nga siya sa pagkakatitig dito dahil pamilyar ang babae. Ito kasi ang ginang na kasama ni Hailey kanina sa isang dress shop. Kung ganun, si Hailey ang babaeng pakakasalan niya kung hindi siya nagkakamali. Nice to meet you, tita. Bati niya at simpleng umiti.
Magkahalo ang nararamdaman niya ngayon dahil maaaring hindi siya sigurado. Matapos uminom ng tubig, nagpaalam na agad siya sa mga ito. Balai, magandang lalaki pala ang anak mo. Totoo pala ang iyong sinabi. Bagi na bagi siya sa Hailey ko. Hindi pa tuluyang nakalalabas ng komedor si Derek na marinig niya iyon. Si Hailey ang anak ni Mrs. Tuason. Tama ang kanyang hinala? Kung ganun, nasa shop si Hailey kanina para magsukat ng isusut na damit para sa kasal nila. Malaki ang mga hakbang niya na umakyat ng hagdan, tuloy-tuloy sa kanyang silid. Wala lang na tumuloy din sa loob na sinundan na mataray na asawa. Grabe bro, ang swerte mo kay Hailey. Siya pala yung nakatakdang pakasalan mo. Hindi makapaniwala si Sherwin na kanina lang dinalaman na si Hailey palang bride niya. Wala na siyang pagkakataong sabihin dahil palaging abala sa love life nito kay Maggie. Walang kaalam-alam na mauuna pa pala silang ikasal kaysa sa dalawa. Kapwa sila nakaupo ngayon sa harapan ng nakabukod na mesa, malayo sa karamihan. Dito siya dinala ng mga paa matapos harapin ang kanyang ibang bisita. Lumagok muna si Derek ng alak habang tinatanaw ang maganda niyang bride. Kasalukuyang kausap nito ang magulang niya. Hindi lang naman ako ang swerte bro. Swerte din siya sa akin. Siya yung kauna-unahang babaeng dumating sa buhay ko. At nabigyan ko ng ganitong atensyon. Tugon niya at muling nagsali ng alak. Gusto niya magkaroon ng lakas ng loob mamaya para sa unang gabi nila ni Hailey. Sa bagay bro, may tama ka. Kilala kasi kita. Same kayong no in a relationship since birth. And you know what? Kung paano ko nalaman? Dahil kay Maggie. Sa ganda ni Hailey, hindi ka talaga maniniwalang hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Palatak ni Sherwin, pumitik pa sa hangin. Nang hindi sinasadya, napatingin sa gawin nila si Hailey. Naramdaman marahil nito ang titig niya. Umiti siya sa asawa pero tinugunin ang irap. Pero nakipagtagisan siya ng titig dito. Walang gustong magbaba hanggang sa lapitan nito ni Maggie at kalabitin. Nakita niyang sumulyap sa katabi niyang si Sherwin pero iniharan niya ang katawan upang sa muli magtagpo ang titig nila. Sa ginawa niya ay natawa si Maggie. Pero nanatili ang masamang titig ni Hailey sa kanya. Ang ilan ay nahahalata, ang panakaw nilang titig sa isa't isa na wala namang kahulugan. Gabi na nang maghiwa-hiwalay ang mga bisita at nagkaroon na rin si Derek ng pagkakataong itakas sa asawa. Malayo-layo pang biyahe nila para sa kanilang honeymoon. May pinareserve na siyang hotel para sa kanilang dalawa. Halatang pagod ang asawa dahil nakatulog na ito sa sasakyan pa lamang. Hindi na lamang ito ginising ni Derek hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Pabuhat din itong dinala ng lalaki pa sa loob ng hotel, tungo sa nakareserve na kwarto para sa kanilang dalawa. Saktong kalalapag lamang ni Derek sa ibabaw ng kama kay Hailey nang ito ay umungol. Unti-unting dumilat ang mga mata, subalit muling pumikit. Siya naman ay tumalikod at kumuha ng malinis na towel. Tsaka isa-isang ibinaba ang lahat ng saplot bago tumuwi ng loob ng banyo. Kailangan mabango siya bago niya dalhin sa kalawakan ng asawa. Sa isipang iyon, pilyong napangiti si Derek. Nang makapasok ang lalaki, tuluyang nagising si Hailey. Nagulat siya nang mapansing nasa ibabaw na siya ng kama. Kinapa niya ang sarili kung may nagbago ba. Mabuti naman at hindi siya ginalaw ng lalaking yun. Pero naisip niya may karapatan nga pala itong galawin siya dahil kasal na sila at kailangan niyang ibigay ang sarili sa asawa para sila ay makabuo at mabigyan niya ng apo ang ina nang sa gayon pwede na sila maghiwalay ng lalaking ito. Bumangon si Hailey ng dahan-dahan. Nakasuot pa rin pala siya ng gown na ang ibig sabihin walang ginawang masama ang kanyang asawa. Agad siyang nagbihis ng damit pagkakita sa isang paper bag na nasa ibabaw ng kama. Talagang pinaganda ng lalaki ang araw na yun. Tsaka siya lumabas ng kwarto. Halos 1 oras sa ilalim ng shower si Derek bago lumabas ng kwarto na nakabalaba lamang ng towel ang kalahating parte ng kanyang katawan. Subalit wala si Hailey sa ibabaw ng kama. Asan ang kanyang asawa? Iniwan niya lamang ito nakahiga kanina. Ba't ngayon wala na? Nagkukumaog siyang nagbihis sa pag-aalala sa asawa. Baka tinakasan na siya nito't umuwi na ng Maynila. Hahabulin niya ito. Hindi pa nga siya nakaka-first base. Hindi pwede yun. Pagbukas niya ng pinto,
Sakto namang papasok na ng kwarto nila si Hailey at may bit-bit na supot, suot na ang damit na ipinabili niya sa staff ng hotel. Hailey, niluwagan niya agad ang pagkakabukas ng pintuan. Kala ako tinakasan mo na ako sa honeymoon natin. Abot tayo nga nisingan inabot ang bit-bit nitong plastic. Sinilip niya pa ang laman at root berry yun. Nagpatiwo na ito sa loob at kumuha na malinis na towel tsaka pumasok ng banyo. Nakikinikinita niya na ang mangyayari mamaya paglabas nito. Tuloy ay na-e-excite siya. Paglabas nito ng banyo ay alatang naligo na rin ang babae. Suot ang damit kanina na pumasok ito sa loob ng banyo at nakabalit ang mahabang buhok. Pagkuway lumapit sa side table kung saan niya pinatong ang binili nitong root beer. Kung nagugutom ka, pwede akong mag-order ng pagkain. Kausap niya sa babae. Bago ang lahat, Derek, gusto ko lang linawin sa'yo. Hindi kita gusto at lalong hindi kita magugustuhan kahit kailan. Kaya wag kang feeling blues. Kaya ko yung sarili ko at hindi ako bata. Ang gusto ko lang pagkatapos kong mabigyan si na ma'am at dad ng apo, makipaghiwalay sa'yo. Mahabang saad nito sa kanya sa mataray na paraan. Sa narinig ay napatikim siya. Hindi niya na binigyan pa ng pansin ang sinabi nitong makikipaghiwalay dahil matagal pa yun at marami pang mangyayari. Mas naintriga siya sa apo na binanggit nito. Meaning, ipaprocess nila yun sa gabing yun. Okay, got it my wife? Ngiti niya, tsaka lumapit sa asawa. Teka, dyan ka lang, huwag kang lalapit. Duro nito sa kanya at napaatras. Kalma, Hailey, wala pa akong ginagawa. Isa pa, gentleman ako. Hindi kita pupwersahin. Hihintayin ko ni ko ang gumapang sa aking palapit. Aniya, tumawa. Masama siya nitong sinuyapan bago inayos ang sarili. Tinanggal ang towel sa ulo at tinilogay nito ang mahabang basang buhok. Natigilan siyang nakatitig sa asawa dahil lag-init ang kanyang pakiramdam. Tila nauhaw siya nang napatingin sa labi nito. Kumuha siya ng isang root beer at iyon ay nilaklak. Pare bang nawala ang espiritu ng alak na iniinom niya kanina sa venue. Nang lumapit ang asawa, nalanghap niya ang natural nitong bango kaya lalo siyang naginit. Gusto niya na itong yakapin, halikan at dalhin sa ibabaw ng kama. Hindi niya na malayang nakatatlong lata na pala siya ng root beer kaya nag-order pa siya sa baba. Napansin ni Hailey ang sunod-sunod na lagok ni Derek ng root beer at halos ubusin na nito ang kanyang binili. Sa bagay, di naman niya kaya ubusin yun. Di na kasi alam kung handa na ba siya para sa gabing yun. Kaya nga bumili siya ng alak. Nang makaramdam ng pananalay, tinungo niya ang kabilang bahagi ng kwarto. May pinto doon papunta sa teres. Iniwan niya si Derek sa loob at bit-bit ang isang lata ng root beer. Nalanghap niya kaagad ang masarap na simoy ng hangin. Pumesto siya malapit sa railing ng teres at tinanaw ang payapang kalangitan. Kalaunan ay tumunog ang pinto sa kanyang likuran. Hudyat na sinundan siya ni Derek. Napaiktad kaagad siya nang may kamay na pumulupot sa kanyang bewang at si Derek yun. Saglit na parang hindi nga lamang gagawin. Tatanggalin ba ang palad ni Toraya na lamang? Maraan niyang nilingon ng asawa kaya dumampi sa pisngi niya ang mainit nitong labi. Gawin na natin, Hailey. Bumuka ang labi nito kaya humaplo sa mainit na hininga ni Derek sa pagitan ng leeg niya. Init na kumalat sa kanyang katawan. May kiliti siyang naramdaman nang pumisilang mainit nitong palad sa kanyang bewang. Dagdagan pa ang mabango nitong hininga at tila nalilito siya. Wala pa akong sinabi, Derek. Pwede ba lumayo ka muna sa akin? Nasaan na ba yung sinasabi mong gentleman, Aber? Galit yung saad dito. Hindi siya napapakipot lang pero feeling niya. Hindi pa talaga siya handa. Bakit pa ay gagawin pa rin naman natin? So gawin na natin ngayon. Bawal magprotesta. Iba na yung para bukas. Masuyo nitong sinapo ang pisngi niya bago bahagyang iniharap sa lalaki at siniil ng mapangahas na halik sa labi. Dahil dito, nabitiwan niya ang hawak na root beer nang maramdaman ang panghihina ng tuhod. Mas kinailangan niyang kumapit sa braso ng lalaki, kundi mabubuwal siya. Hindi yun ang inaasahan niyang magiging reaksyon niya. Pero inisip na lamang ni Hailey na kailangan niyang gawin ang unang hakbang para mabigyan ng apo ang kanyang ina.
tuluyan na siyang iniharap ni Derek at mas lalo pang lumalim ang halik nito. Halos mapugto ang kanyang paghinga at nalalasahan niya na ang kakaibang tamis ng labi na masawa. Basta naramdaman na lang ni Hailey ang marahang paglapat ng kanyang likuran sa malambot na kama at ang pagdagan sa kanya ng mabigat na katawan nito. Tuluyang nakalimot si Hailey nang gumapang halik ni Derek sa leeg niya. Pinakailaman na rin ito ang mga sagabal sa katawan niya. Anong gagawin niya? Ready na ba talaga siyang ibigay ang kanyang kaban sa lalaking ito? Para naman magkakapo ang kanyang ina kung hindi siya magpapatusok kay Derek? Oo naman, kailangan na ihanda ang kanyang sarili. At ilang sandali nga lang, nagaganap na ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Bagaman nangako ito magiging maingat, nasaktan pa rin siya. Pero naisip ni Hailey, pagkatapos noon ay wala na. Napagbigyan niya ng ina. Dasal niya na makabuwagan sila ni Derek. Kinabukasan pagising ni Hailey, wala si Derek sa tabi niya. Kumilos siya upang bumangon, subalit sumigid ang sakit sa kanyang gitna. May nangyari nga pala sa kanila na masawa kagabi. Nasa kama pa ang patak ng dugo mula sa napunit niyang pagkababae. Nakabalit pa ng kumot ang katawan niya nang pinilit bumangon upang tumuhin ng banyo. Isa-isa niyang pinulot ang nagkalat na damit sa kama. Maglinis ng katawan tsaka nadbihis. Paglabas niya, ay nasa kwarto na si Derek. Good morning, breakfast in bed. Nakaniti ang gwapo masawa. Hindi na ito pinansin at nang atmang lapitan, mabilis siyang umiwas sa lalaki at bumalik sa higaan. Nagtalokbong ng kumot. Kumain ka na mag-isa? Wala pa akong gana. Masakit ang katawan ko. Inis niyang sad dito. Pero hinila ni Derek ang kumot na nakatalokbong sa kanya at ibinato sa malayo na yun ay kasalukuyan na siyang ibinabangon. Kumain ka. Susubukan kita pagkatapos inumin mo tong pain reliever. Mando nito at isinandal siya sa headboard ng kama. Masama na itong tinignan. Ang hirap po namang kumintindi eh. Ayoko nga kumain. Wala pa akong gana. Isa pa ang aga. Napasigok siya nang putuli ng halik ni Derek ang kanyang sasabihin. Nanlaki na lang ang mga mata bilang reaksyon. Isang demando pa ang kining kita muli. Gusto mo ba yun? Nising tanong matapos siyang halikan. Nagsalubong ang kilay niya, pero sinigurong tikom ang bibig. Kaya nitong gawin lahat ng gustuhin dahil sila lang naman dalawang tao sa kwarto. Pero sa pagkakataong yun, tinitiris niya sa utak ang asawa. Bakit ba sa dinami-dami ng lalaki, ito pang naging anak ng mag-asawang Aguilar? Napakayamot. Walang nagawa si Hailey kundi ang kumain at tuminom ng pain reliever at pagkatapos, hinayaan siya matulog na muli ni Derek. Hapon na nang siya ay magising, pasado 3:00 yun. Ang haba pala ng tulog niya at magana ang kanyang pakiramdam. Mukhang malaking tulong ng pain reliever na pinainom sa kanya ni Derek dahil nawala ang pananakit ng kanyang katawan. Naligo kagad siya at nagbihis, tsaka tinuwa ang teres. Tanaw niya ang magandang beach sa baba, kaya nagpa siya lumabas ng hotel para mamasyal. Subalit pagbukas ng elevator, bumungad ang kanyang asawa. Agad dito ngumiti pagkakita sa kanya. Gusto kong mamasyal sa labas. Saad niya at nilagpasan ng lalaki. Sasamahan na kita. Maraming bastos sa labas. Hinabol siya nito at sabay silang bumaba muli sakay ng elevator pa ground floor ng hotel. Sa buong linggo ng kanilang honeymoon, sinikap ni Derek na nag-enjoy siya. Hindi naman nakakainip kasama ang lalaki. Ang ayaw niya lang ay siya madalas masunod sa kanilang dalawa. Sana magustuhan mo dito. Habang nililibot ang paningin sa bahay na pinagdalhan sa kanya ng asawa, ay wika ni Derek. After ng kanilang honeymoon, ay dito sila tumuloy at ito na nga ang magiging bagong tirahan niya ngayon, ang bagong mundo niya. Bilang mag-asawa, kailangan nila magsama hanggang sa makabuo sila ng binhi. Nasaan ang kwarto ko? Tanong niya kay Derek. Correction, kwarto nating dalawa. Pagtatama nito, nahapi ka siya. Wala sa usapan nila magsasama sa isang silid. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya consider na asawa na ito. Hindi pwede, Derek. Madalas madaling araw ako matulog. Minsan nga magdamag ako nagpipaint. Ayoko mabala ka.
Kailangan tumaging sayo dahil nalalapit na ang laban ko sa Brunei. Matigas ang boses niyang side. Napag-uusapan lahat ng bagay, Hailey. At ako bilang asawa mong susuportahan kita sa lahat. At sasama ako sa'yo sa Brunei. Wala nga namang sabi, tinila siya at tumo sa isang kwarto. Binabalaan kita, Derek. Bawal kang ma-inlove sa akin. Alam mo naman siguro na kung hindi dahil sa kagustuhan ni naman na magkapo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Babala ni Hailey sa asawa. Ako, mai-inlove? Itinuro nito ang sarili, tsaka binitiwan ang kamay niya. Nasa loob na sila ng malawak na kwarto. Bakit? Imposible ba ma-inlove ka sa akin? Maganda ako't sexy, no? Pagmamalaki niya, kahit nakadama ng insulto sa tawa nito sa kanya. Okay, fine, tama ka. Pero I wanna make sure na ikaw ang unang mai-inlove sa akin. Ang gwapo ko kaya, nakita mo, sabay labas ng muscle. Mayroon ba sila nito? Pagmamalaki ni Derek para mapairap siya. Ang yabam, marami na ako nakitang ganyan. Iiling-giling siya na lumayo sa lalaki. Pero nilapitan siya nito at kinabig na kanyang ikinagulat. Eto, kaya ba nila? Pagkuway sinigli siya ng halik sa labi. Sinimsim ito iwan at bago pa siya makapag-react, sinisid na ni Derek ang kailaliman ng bibig niya. At pagkatapos, walang anumang iniwan siyang tulala at naghahabol ng hininga. Mapagsamantala, buisit. Bubulong-bulong si Hailey habang dinadama ang labi at naiinis na gustong hatawin si Derek pero nagtimpi siya. Inabuting lumabas na lang ng silid na yon at baka maka-score pa ito na wala sa oras. Sa araw na iyon ay nilipat niya lahat ng gamit katuwang nila ang magkasintahang Sherwin at Maggie. Day, gusto ko sanang magpaalam sa iyo eh. Pero syempre papasok pa rin ako sa shop. Si Sherwin kasi, gusto niya na magsama kami. Habang nag-aayos ng mga gamit, ay sinamantala ni Maggie ang pagkakataon para siya ay makausap. Magsasama, hindi pa nga kayo na ikakasal? React niya. Napatingin ito sa gawin ni Sherwin. Nakausap si Derek. Nakabukas kasi ang pinto ng silid, kaya tanaw nila ang dalawa. Kasi Day, may nangyari na sa amin? Yung kasal, to be follow na lam. Humahagik-gik ito nang sabihin iyon. Nagpantig ang tenga niya pagkarinig nun at binitiwan ang ginagawa at sinugod si Sherwin sa labas ng silid. Nagulat tama ito na kwelyuhan niya. Pati si Derek ay tila nagulat din. Sabi ko sa'yo, di ba, wag na wag mong gagalawin tong assistant ko nang hindi pa kayo nakakasal? Napakamot naman ito sa ulo sa kabila ng pagkagulat. Hailey, mahal ko naman si Maggie. Oo, pakakasalan ko siya. Hindi ko kasi napigilan, sorry na agad. Hingi nitong paumanhin at nagpisign. Imagi naman ay awat-awat siya sa kamay. Siguraduhin mo lang ha, dahil wala akong tiwala sa inyong mga lalaki. Lalo ka na. Inis niyang sad kay Sherwin bago binitiwan ng kwelyo at ikinalma ang sarili bago bumalik sa kwarto. Sinundan naman siya ni Derek, si Maggie, kinausap ang boyfriend. Padabog niyang isinalansa ng mga gamit sa loob ng kahon na dadalhin nila sa kabilang bahay. Inis pa rin sa ginawa ni Sherwin kay Maggie. Hindi nakatiis si Derek, nilapitan siya mayon at hawak na nito ang isa niyang palad. Nakakatakot ka namang magalit. Siguro ganyan ka rin magselos kapag nakita mo kung may kasamang babae. Ang sarap siguro sa pakiramdam. Natatabang sad nito habang pinipisil ang kanyang palad. Bakit naman ako magsiselos? Asik niya at binawi ang kamay na hawak nito. O mapala, wala kang pagseselosan dahil ikaw lang ang dawan ko. Napatingin siya sa gawin ni Derek at nakawas ang ngiti nito. Namalaya na lang niya na unti-unti nang nawawala ang init ng ulo niya kay Sherwin dahil kay Derek. Kumusta na kayo anak? May bibi na bang nabuo dyan sa tiyan mo? Nagpa-check up ka na ba? Napangiwi si Hailey sa sunod-sunod na tanong ng kanyang ina at kasabay nun ay napasulyap sa gawin ng katabing asawa. 3 buwan na nawan ang lumipas simula nang ikasal sila ni Derek. At heto, inimbitahan sila para sa special na hapunan. Yun ay para tanungin siya. Inaasahan na nito marahil na talagang tinrabaho nila ng gusto ni Derek ang pagkakaroon ng bibi. Pero sa loob ng 3 buwan ay isang beses pa lang may namagitan sa kanilang dalawa. Dahil hindi na siya nagpagalaw ulit sa lalaki,
Although, magkatabi sila sa kama. Wala pa humami. Tugon niyang nagbaba ng tingin. Abay, bilis-bilisan niyo anong petsa na. Paano kayo makakarami niyan? Ako'y naiinip na. Seryosong saad ng kanyang ina, habang ang dad niya, tahimik lang na kumakain na. Derek, iho, dapat ikaw mag-first move sana ko. Lalo't hindi kayo magkakilala bago ikinasal. Mahiyain kasi tuyo ni kaiha ko. Nang hindi makatiis, binalingan ito ang katabing asawa na pangiti-ngiti lang. Mahiyain nga po talaga si Hailey, mama. Napansin ko kagad yun sa kanya nung ikasal kami. Tugon naman kagad ni Derek, pero may nakakalokong ngiti na masalabi nito. Alam niyang kabaliktaran iyon sa nais sabihin ng asawa. Wag na wag ito magkakamali magsalita laban sa kanya. Dahil sa labas ito ng kwarto nila matutulog mamaya. Ang ina niya ay tila ba kimikiripo sa kanila. Ikaw na ang bahala magpasensya sa anak ko at bilis-bilisan niyo lam. Okay, ganito na lam. Ikaw ba ay na kay nagkaroon na ng monthly period? Pram kang tanong ng ina. Ma'am naman, asik niya at namula ang pismi sa hiya. Naroon pa man din ang dad niya. Talagang pag-uusapan nila yung sa hapag. Tuturuan ko nga kayo kung paano makabuo. Hindi nang ginawa namin ng dad mo, ano ka ba? Natatawa lang ito. Lourdes, hayaan mo nang dubiskarte si Derek pagdating sa bagay na iyan. Ikaw naman ay masyadong nagmamadali. Hindi maiwasang matawa ang kanyang ama. Ramdam ni Hailey ang mainit na titig ni Derek sa kanya. Pero iwas na iwas siyang sulyapan ito. Huwag nitong sasabihin sa kanya na gusto na naman ito makaisa. Ganto na lang para sure, iha. Pagkatapos ng buwan ng dalaw mo, magbilang ka ng 7 days pagkatapos, tsaka ka magpagalaw kay Derek. Maniwala ka sa akin, yan ang advice sa amin ng mga doktor. Payo ng kanyang ina. Okay, mami. Sagot na lamang niya para matapos. At sa susunod na imbitahan sila nito mag-dinner, hinding-hindi na siya pupunta. Tiyak pipigay na naman siya nito. Good. Masaya ng tugon ng mom niya at nagpatuloy sa pagkain. Hindi na rin sila nagtagal ni Derek after. Umuwi na sa bahay, hindi na kinakausap ang asawa habang sila ay nasa kotse. Hailey, wait! Pagdating nila sa bahay ay pigil ni Derek sa kanyang kamay. Kailangan bang hawakan ang kamay ko? Hila niya sa palad. Naisip ko na baka tama si mami. Ano, for kill ka ba ngayon? Subukan kaya natin. Pag ko ay ngumiti siya. So naniniwala ka kay mami at gusto mong ubiskor na yung gabi. Naku, Derek, style mo gisgas na. Inirapan niya ito bago iniwan. Naiwang nakaniti si Derek na sinusundan ito ng tingin. Ang cute nito magalit, ang sarap halikan. Nagkibit-balikat na lang siya at sumunod na sa loob ng bahay. Pabor naman sa kanya na hindi mo na ito mabuntis dahil mas makakasama niya pa ng matagal ang asawa. Dahil dito, may chance pang ma-inlove sa kanya si Hailey at hindi na siya nito iiwan. Dahil dito, naisip niyang pagselosin si Hailey. Hello, Bes, busy ka ba? Tanong ni Yula sa kabilang linya. Nasa shop si Hailey ngayon at may ilang customer na kasalukuyang kausap ng assistant niya. Isang buwan na ang lumipas, simula nang sumali siya sa isang contest sa Brunei. Bagaman hindi siyang tinanghal na champion, nagkaroon naman siya ng pagkakataong i-endorse ang kanyang kanova sa nararapat na presyo. Simula noon, nakilala siya sa larangan ng magaling na pintor at mailang kumukuha ng kanyang serbisyo. Maging ang kanyang shop ay nakilala na rin, kaya mas abala na siya sa ngayon. Medyo busy pero okay lang, pwede kitang puntahan kung may problema ka. Hindi, Bes. May sasabihin lang kasi ako sa'yo. Ano kasi, si Derek? Nakita ni Radyo na may kasamang ibang babae kanina sa mall. Ayoko sanang sabihin sa'yo dahil baka mag-away kayo. Pero Bes, ang sweet nila. Mahabang sad niya. Hindi agad nakapagsalita si Hailey at pare bang may kung anong mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Sa bagay, hindi ka nga pala magsiselos dahil hindi mo naman siya mahal, di ba? Huwag mo nalang sabihin kay Derek na nagdaldal ako. Sige, Bes, yun lang naman, bye. Kasunod noon, pinutol na ni Yula ang linya. Ganon? May babae ka, Derek? Ang kapal na mukha mo, hindi ka malang makapagantay na mga nakakot na kipaghiwalay sa'yo. Humanda ka sa akin. Nit-nit na bulong ni Hailey bago inayos ang kanyang mga gamit sa ibabaw na mesa.
Maggie, ikaw na munang bahala dito ha. Kailangan ko lang umuwi. Hindi niya na inantay pa ang sagot ni Maggie at nagmamadaling lumabas ng shop tsaka tinuwang kanyang kotse. Sa bahay ay kampante nang nag-aantay si Derek sa asawa. Matapos siyang tawagan ni Maggie na agad daw nagpaalam na uuwi si Hailey. Halos katatawag lang din daw ni Yula kay Hailey na magpaalam. Tsak nasabi na kay Hailey ang lahat ng batay sa kanilang plano. Oo, kinintsaba niya kasi ang dalawang malapit na kaibigan ng asawa para mas kapanipaniwala. Kapag nagselo si Hailey, ibig sabihin ay mahal siya nito. Kapag dead malam, kailangan niyang paibigin ang asawa. Wala pang isang oras, nasa harapan niya na nga ang asawa at galit na galit. Mabilis naman niya itong sinalubong. Hailey, may probe. Pagtatanong pa lang sana siya nang lumagapak ang kanyang kabilang pisngi. Galit na galit ito at magkasalubong ang kilay. Maghiwalay na tayo, Derek. Ang kapal ng mukha mo. Duro nito sa kanya. Aalis ako ngayon sa bahay mo, tuwag na wag mo na akong susundan. Confirm. Nagselos niya ang asawa niya. Dahil dito, bahagya siyang napaniti. Kahit iniinda pa ang malakas nitong sampal. Inlang pala ang way para malaman niya kung may damdamin din ba ito sa kanya o wala. At napakasaya niya ng mga sandaling yun at masana siyang tatalikuran nang pigilan na ito sa kamay. Bago ka umalis, bigyan mo muna ako ng malalim na rason kung bakit ka nagagalit. Inosenteng ang tanong. Huwag ka nang magmangmangan pa, Derek. Nakita ka ni Radyo na may kasamang ibang babae. At sinabi sa akin ni Yula ang lahat. Ngit-ngit ni Hailey dahil tila kampante lamang si Derek. Katunayan, pangiti-ngiti pang Korimawa. Okay, fine. May kasama nga ako kanina. Pero hindi ibang babae kundi client ko. Kung hindi ka naniniwala, pwede kong tawagan at usapin mo. Pagkuha ay kinuha nito sa bulsang cellphone. Huwag ka na magselos, okay? Sabi niya pa sa babae. Nakadama naman ang hiya si Hailey at agad pinigilan si Derek na tawagan ang sinasabi nitong client. Nakadama siya na matinding hiya sa inakto. Buka ba siyang nagsiselos? Daig pa niya ang napaso na agad tumalikod sa harapan ni Derek, tuloy-tuloy sa kanilang silid at nagkuloma. Matapos ang insidenteng iyon, sinabi ni Hailey sa kanyang sarili na hindi na siya magsiselos pang muli. Totoo nga kayang nagselo siya ng time na yun. Ewan, hindi rin siya sure, pero need na lamang nila madaliin ang pagkakababy nila ni Derek. Nang sa ganun, mawala na sa paningin niyang lalaking kinaiinisan niya. Siguro tsaka lamang siya matatahimik kapag naghiwalay na sila. Bumuntong hininga muna si Hailey at nakailang beses sinayos ang tanyang sarili sa harap ng salamin. Forkli siya ngayon at napag-usapan na nila ni Derek na sundin ang mom niya. At ngayon ulit nila gagawin ang pagsasanib ng mga katawan at bahagya siyang kinakabahan. Hindi na rin siya nagabala pa magsuot ng pangilalim dahil tiyak tatanggalin din naman yun ni Derek. Marahan niyang binuksan ang pinto ng banyo at may nginig ang mga tuhod na humakbang palabas. Paano hindi inakita niya si Derek na wala ng kahit na anong sagabal? Masyado itong excited. Ilam na ilam siyang sulyapan ang lalaki. Wala pa man itong ginagawa. Wari ba maiihi na siya sa kinatatayuan niya? Walang sinayang na sandali si Derek pagkakita kay Hailey na lumabas ng banyo. Agad siyang lumapit at kinabig ito palapit sa kanyang katawan. At sabik na sinigil ng halik ang mga labi ng babaeng palaging pinananabik ang kinin. Ilang gabi siyang nagtitimpe sa ting magigis na nitong nakayakap na hindi sinasadya sa kanya habang natutulog. At na yun, pagkakataon na niya. Napasinghap ito ng buhati niya pa ibabaw ng kama. At doon sinimulang kalasin ang lahat ng telam na katakip sa magandang babaeng mahal niya. Mas lalo siyang nasabik at pinasadahan ng tingin ng babae. Dama niyang nanginig ito habang titig na titig sa kanya. Mas lalong nagliyab ang kanyang pakiramdam sa mapang-akit nitong titig sa kanya. Saglit nag-usap ang mga mata nila bago niya muling angkinin ang mga labi nito. Kalaunan ay tumutugon na si Hailey sa halik niya. Dama niya ang pareho nilang nararamdaman habang pinag-iisa niya ang kanilang katawan. Alam niyang kasama niyang asawa na marating ang rurok ng kaligayahan. 2 buwan nang lumipas, ay nakikita na ni Derek ang pagbabago sa kilos ng asawa. Madalas tanghali nang gumigising at bihira na magpuwet sa mga kanva nito sa gabi. Ang sabi ng kanilang maid,
Matako ito sa pagtulog na kadalasang inaabot alas 3 ng hapon. Yes, Doc, salamat. At nakumpirma niya iyon nang papuntahin si Dr. Sarkaria sa kanila at patignan na masawa. Nagdadalang tauma ito. Sa sobrang saya, ay tinawagan agad ang kanyang biyanan maging ang kanyang mga magulang upang ibalita ang pagdadalang tao ni Hailey. Pagkatapos ay madaling ang inayos ang gamit sa ibabaw ng mesa, tsaka ay nagpaalam na sa kanyang sekretary. Dumaan na muna siya sa isang flower shop upang bilhan ng mamahaling bulaklak si Hailey. Dumaan din siya sa supermarket at bumili ng maraming prutas. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang magulang at biyanan na masayang-masayang pinalilibutan si Hailey. Sa sobrang excited na mga ito, nauna pa sa kanya umuwi, naririnig niyang pinag-uusapan ng apat kung paanong schedule ang gagawin kapag nailuwal na ang kanilang anak. Palagay ko bala isang araw sa inyo, isang araw sa amin. Saad ng kanyang biyanan. Naku bala masyado pa maaga. Ang sa akin lang importante na makita't naranasan kong maggapo. Total first baby pa lang naman kahit doon ako sa pamalawa. Sabay nagtawanan ng dalawa na ikinataas ng isang kilay ni Hailey. Tingin ba ng mga ito may pamalawa pang pagkakataong manganak siya? No way! Maya-maya ay dumating si Derek na may dalang 10 punang bulaklak para sa kanya. Nanatili pa siya noon sa higaan, kaya na-conscious sa kanyang aura nang lumapit ito at malanghap ang bango ng asawa. Yung amoy na gustong-gusto niya na tila ba kay sarap sa ilong. Matapos dampian ng halik sa labi, tumabi ito sa kanya ng upo at ipinatong sa hita niya ang bulaklak at nakipagkwentuhan sa kanilang mga magulang. As usual, tungkol pa rin sa pagdadalang tao niya. Inaantok na nga siya sa pakikinig sa mga ito, kaya pa siya maligo na muna. Kapag baby boy, gusto ko din. Kapag baby girl naman, gusto ko Hana. Ano sa palagay mo? Nakangiting tanong ni Derek sa kanya. Gabi na iyon at sila'y nasa kwarto. Ang mga magulang naman nila'y nagsiuwian na para makapagpahinga ng araw sila pareho. Nakatutok siya sa laptop at naghahanap ng magandang view sa pwede niyang gamitin sa susunod na Canva. Aya hindi niya napansin ang sinabi ni Derek or wala lamang siyang baila pag-usapan nung nasa kanyang sinapupunan. Lalo at 8 weeks pa lang naman yun. Kalaunan, naramdaman niyang lumundo ang kama at lumapit ito sa kanya. Pwede ngayong nagdadalang tao ka na. Kalimutan mo muna about painting. Kapag nakapanganak ka, papayagan naman kitang gawin ang habit mo. For now, bawal ka na magpuyat. Pagkasabi nun, ay kinuha sa kamay niyang hawak na laptop, tsaka inihiga siya ni Derek tsaka niligyan ng kumot. At na yun, kapwa na sila nakahiga at nakaharap sa isa't isa. Derek? Anas niya sa pangalan ng lalaki. Bigla na lang kasing pumasok sa isip niya ang kabutihan ni Derek. O mat bago silang ikinasala hindi naging maayos ang treatment nila sa isa't isa. Ganun pa man, napakabuti nito masawa. Bukod sa gentleman, ay pasensyoso, lalo na kapag may sumpong siya. Ngayong buntis na siya, ay nabibilang na lang ang araw na magkakasama silang dalawa ni Derek. Babalik sa dati ang lahat, dahil yun ang nais niya't sumusunod lamang si Derek sa kanyang desisyon. At gusto niyang kunin ang pagkakataong iyon para magpasalamat. Kung nagwagwapuhan ka sa akin, hindi mo na kailangang sabihin, alam ko na yun. Sa matagal na pagkakatiting niya sa asawa ay saan nito, nakaniti pang lalaki. Napaismid siya. Ang laki talaga ng bilib nito sa sarili. Kaya imbis na magdrama, ay inabot na siya ng topak at mabilis itong tinalikuran. Pero hindi siya nagtagumpay dahil kalaunan. Yakap na siya ng asawa at tinahalikan sa labi. What? Ano? Dito ba to? Ano mangyari? Iba-iba ang naging reaksyon ng magulang at biyanan ni Hailey na mapagalaman ng 6 ang nasa kanyang sinapupunan. Hindi naman ang kanilang naging reaksyon ni Derek kanina pagkatapos ng ultrasound at nakitang 6 nga ang nasa loob ng kanyang tiyan. Siya nga ay kinilabutan at natakot. Mabuti at pinakalma siya ni Derek, maging ng doktor, dahil napakaswerte nga daw niya dahil sa 6 na anak. Bibihira mangyari yun, kaya binati siya ng doktor. Napasign off the cross ang kanyang biyanan at natakot para sa kanya. Bagaman nagalala ang kanyang ina. Tuwang-tuwa ito sa napakaraming apo. Ang ginakailam isang apo, ngayon ay kalahating dosena pala.
at nagawa pang magpa-party ng kanyang mami. Samantala, habang nadadagdagan ang buwan ng baby sa loob ng kanyang tiyan, pabigat ng pabigat ang kanyang tiyan na may kakaibang laki, kaya sinamahan niya ng diet at sabi ni Dr. Marley na kanyang personal bigay ni, ay need niya rin mag-exercise. Okay ka lang ba, sweetheart? Masuyong tanong ni Derek sa kanya isang gabi habang nagpapahangina. Nakaupo siya at nakasandal ang likod habang nakakunat ang dalawang paa. Uupo ito sa tapat niya. Sabihin mo nga sa akin, Derek, sinadya mo ba to? Naiinis niyang tanong sa asawa. Hanggang ngayon malapit na siyang manganap, hindi pa rin siya makapaniwala na 6 ang nasa loob ng kanyang tiyan. Paano nangyari yun? Wala namang lahi sina Derek na kambal. Bukod dito wala din sa side niya. Pareho silang solong anak. Oo, para naman kapag iniwan mo ko, hati tayo sa anak. Nakakaloko pa itong tumawa. Hindi naman talaga yun ang nais ni Derek dahil hindi niya hayaang mawalay sa kanya ang kanyang mag-ina. Napabuntong hininga si Hailey. Siguro kung hindi siya buntis ngayon, hinataw niya na ito ng tsinelas. Pero dahil hirap siyang kumilos, katakot-takot na tingin na lamang ang ipinukol ni sa asawa. Pero sa kanyang sarili, hindi niya alam kung pagkatapos dito, kaya pa nga ba niya makipaghiwalay kay Derek? Noon, napakadali lang para sa kanya isipin yun. Pero kapag magkakanak na palamis ang babae, nahahati ang puso nito sa anak at sa ama ng mga bata. Dahil dito, seryoso siyang napatitig kay Derek. So paano niya pa iiwan ang lalaking ito na naging bahagi na niya sa halos 1 taon na kanyang buhay? Hindi niya alam. Naramdaman marahil ni Derek ang pananahimik niya kaya lumapit ito sa kanya. Hinawakan ang kanyang magkabilang kamay. Madalas ay gusto siyang asarin ni Derek, especially kapag nagtataray siya. At hindi niya pa rito nakitang nagseryoso kundi ngayon lang. Saglit siyang naparalisa sa mariing titig ni Derek habang nungusap ang mga mata nito. Hindi na kailangan itong magsalita, kundi dama niya ang pinahihiwatig noon. Napaigtad siya nang may sumipa sa loob ng kanyang tiyan. Naputol ang titigan nila at bumaba sa tiyan niya ang mga mata ni Derek. Napansin nito ang nakabukol pang paa ng kanilang bibi. Kapos sila napanitinam sa muli, sumipa sa bandang kaliwa ang bibi niya. Hanggang sa maya-maya, pakiramdam niya, nag-aaway sa loob ng kanyang sinapupunan ng 6 at napapare siya sa bawat malalakas na kilos ng mga ito. Thank you, Hailey. I was so excited to see them. Gusto ko paglabas nila lahat healthy. Promise, bubusugin natin sila ng pagmamahal. Hindi ako papayag na maghiwalay pa tayo. Sad ni Derek? Teka, bakit nagbago ang isip mo? Diba sabi ko sa'yo bawal ma-in love? Taas ang kilay niyang side. Hindi ko kaya, Hailey. In love na ako sa'yo nung una pa lang kitang-kita sa birthday party ni Hula. At kaya siguro tayo pinagtagpo dahil destiny tayo. Pagtatapat ni Derek, matagal siyang hindi nakapagsalita at nananapa nung sasabihin nang sa muli magsalita si Derek. Mahal kita, Hailey. Ako ba, hindi mo ba ako mahal? Kaya mo bang iwan ang isang katulad kong pinagpala sa kagwapuhan? Kasunod nun ay nagyayabang na ito. Hindi malaman ni Hailey kung seryoso pa ba si Derek, pero nanatili siyang seryosong nakatingin dito. Sa totoo lang masaya itong kausap at kasama. Gusto na yung pagkakataong bagaman hindi sinasadya, napapangiti siya nito. Lagay ko, mahal na rin kita, Derek, kahit na ganyan ka. Kahit na hindi ka seryosong kausap, na mas madalas nakakabuisit ka kaysa sa nakakakilig. Pero sa maiksing panahon na magkasama tayo, naging masaya ako. Kaya hindi na kita kaya pang iwan. Lalo na itong 6 na ibinaon mo sa sinapupunan ko. Seryoso bagaman may hampas sa huli nang sabihin niya iyon. Agad siyang kinabig ni Derek. Sinasabi ko na nga ba napapakipot ka lang. Actually matagal ko nang alam na in love ka sa akin. Kailan naman? Nag-iisip niyang tanong at bahagyang inangat ang muka para matitigan ng lalaki. Nung nagselos ka sa isang klient ko, ang totoo niyan kinasabot ko sina Yula at Maggie para mahuli ka sa tunay mong damdamin sa akin. Natatawang saad nito at siniguro malayo sa kanya dahil nakatitiyak itong makatawin niya. Di naman niya maiwasang mapangiti. Naalala niya pa yung hiyang-hiya sa inasta niya.
May diya na pala ito. Kaya nga noong pangalawang pagkapataong inangkin siya ng asawa. Daman niyang mahal na ang lalaki. Oo na, Derek, panalo ka na. Hindi ka kasi mahirap mahalin. Sinadya mo ma-inlove ako sa'yo, alam ko naman yun. Nakatamo niyang pag-amin. May konting guilt dahil siya pa ang nagkamon kay Derek na wag ma-inlove sa kanya. Pero siya pala itong tuluyang na inlove sa asawa. At dahil dito, nagpapasalamat siya sa mga magulang na si Derek ang lalaking ipinakasal sa kanya. Isang mabuting tao at nakasisiguro siya mabuting ama ng kanilang mga anak. Habang nalalapit ang panganak ni Hailey, ay mas naging mahirap para sa kanya ang kanyang kalagayan. Hindi pala ganun kasimple ang magbuntis ng 6. Sobrang bigat ng kanyang daladala. At kahit magbanyo, hindi niya magawa ng walang umaalalay. Mabuti na lang at nandyan palagi si Derek na handang tumulong at talalayan siya kahit saan magpunta. Halos araw-araw din nasa bahay ang kanyang ina, maging ang kanyang biyenan, kaya kapag nasa office ang asawa, may makakasama naman siya. 3 araw bago manganak si Hailey, ay nakakonfine na ito sa isang private hospital para laging ma-check ng doktor ang kanyang kalagayan. Pagkagaling naman sa office ng kanyang asawa, tumuloy ito sa hospital. Si Dad na muna ang bahala sa office. Sasamahan kita hanggang sa makapanganak ka. Paliwanag ni Derek isang umaga nang magtaka siya kung bakit hindi ito umuwi para magbihis at pumasok sa trabaho. Napangiti siya sa pagiging caring nito. May doktor naman kasing tumitingin sa kanya at kapag araw kasama niyang magulang. Ay sus, okay lang ako Derek, nandiyan naman sina Mami. Ganon din naman Hailey, kahit nasa office ako nandito sa iyo ang isip ko sa mga bibi natin. Tugon ng kanyang asawa habang hinahaplos ang tiyan niya. Ani mo naman naramdaman ng kanilang anak ang presensya ni Derek, kaya sabay-sabay na kumilos ang 6. Bumukol agad ang mga iyon sa malaking ang tiyan. Dahil dito, parehong naagaw ang kanilang atensyon sa kakaibang galaw ng kanilang mga bibi. Nakita niya agad ang hindi matatawarang kaligayahan sa mga mata ng asawa. Kapwa sila excited sa paparating na blessings. Hindi lang silang dalawa, kundi maging ang kanilang mga magulang. Maya-maya, kapwa na sila nakaniti na parehong hawak ang tiyan niya. Nang dumating ang araw ng kanyang tanganganak, kasama niya si Derek patungo sa delivery room. Subalit hanggang labas lamang ito kahit nakiusap sa kaibigang doktor na sumama siya sa loob. I love you so much, Hailey. Hihintayin kita dito sa labas. Yumuko ito upang hagkan siya sa labi, maging ang kanyang tiyan. Hawak-hawak siya nito sa kamay na ayaw pang bitawan. Alam niyo nag-aalala din si Derek. Sinabi nito sa kanyang huwag matakot, pero ito naman pala ang takot. Matapos siyang turukan ng anesthesia, wala na siyang sunod na naramdaman dahil nawala na siya ng malay. Habang si Derek, hindi mapalagi sa labas ng delivery room dahil sa pag-aalala or sobrang excited na makita ang kanyang mga anak. Ang mom niya at ang biyenan naman magkasama sa loob ng chapel. After 30 minutes, ay magkapanabay itong lumapit sa kanya. Kapwa din balisa. Katulad niya, ay excited na may kahalong pag-aalala ang mga ito. Ilang oras din ang lumipas bago bumukas ang delivery room. Lahat na sila pangitit na kahinga na malalim na gusto makita ang kanyang mga anak, pero naka-incubate ang mga ito upang mas lalong ma-develop ang mga vital at organ ng baby. Ipinaliwanag naman sa kanya yun ng doktor at pansamantala mananatili iyon sa loob ng 1 buwan. Bagaman ganun ang nangyari, masaya pa rin silang tinanawang na cute na babies nila ni Hailey sa loob ng incubator. After months, makakasama na nila ito. Sa mayon, pinagkasya na lamang ang sariling titigan ng kanyang mga anak. Matyaga namang nagbantay ang kanyang ina at biyana sa ospital dahil ayaw nito umuwi hanggat hindi kasama ang kanilang mga anak. Pansamantala, ay si Maggie na muna ang bahala sa shop ng asawa. Gosh, Bes, alam mo, sobrang blessed nyo talaga ni Derek. Hindi ako makapaniwala na 6 sila. Until hindi ko nakikita and iiling-iling si Yula at taiba-iba ang facial expression nito bilang reaksyon sa pagkamangha. Natawa tuloy si Radyo sa nobya. As in 6? Bulalas nito may pahabol na tawa. Sabay napatakip pa ng bibig. Tahimik lamang si Hailey na nakaupo sa kama
habang pinagmamasdan ito. Mabuti na lang, wala doon ang kanyang ina at biyanan na saglit nagpaalam para maligo at magbihis. Nailinggit ka, no? Bakit hindi kasi kayo magpakasal na ni Radyo at gumawa na rin ng maraming baby? Tumawa ito na malakas. Naku bes, masaya na ako sa tuwin. Kapag lumampas doon, lagot sa akin si Radyo, puputulan ko siya, sinasabi ko sa'yo. Sabay sulyap sa pangiti-ngiti na lang na boyfriend. Ikaw ang bahala, basta kami ni Derek, masaya na sa aning na anak. At sinisigurado ko na kahit magtumbling pa kami sa ibabaw ng kama, hindi na ako mabubuntis dahil pintanggal ko na ang matres ko. Pagkuway siya naman ang tumawa. Dapat lang naman no, nakakatakot ang laki ni Derek. Ikaw Han, huwag mong gagawin sa akin yun ha, maawa ka sa akin. Kausap nito sa boyfriend. Don't worry Han, wala sa lahi namin ng 3 o higit pa. Sagot naman itong natatawa. Aba dapat lang, pero bes, may bako, kumusta ka na? Gano ba kahirap magbuntis ng ganun garami? Napapangiti lang si Hailey sa kaibigan. Nakadama ng takot sa anim na dinadala. Hindi ko iniisip ang hirap dahil nasa tabi ko lagi si Derek. Simula nang magbuntis ako hanggang sa pahanganak. Nakaniti niya pang tugon. Kung gano'n okay na kayo? Pabulong nitong tanong. Matagal-tagal ding hindi sila nakapag-chika nito dahil busy masyado si Hula sa trabaho. Kaya masinasamantala na nila ang pagkakataong makapagkwentuhan. Inamin niya sa kaibigan na mahal na si Derek, ganong din ang lalaki sa kanya. Tuwang-tuwa naman ito sa kanyang ibinalita. Naputo lamang ang kanilang pag-uusap ng kaibigan pagdating ng kanyang ina at ng kanyang biyanan, pero nanatili pa sina Radyo at Yula sa ospital hanggang sa dumating ang kanyang asawa. Kasabay din itong dumating sina Maggie at Sherwin para makita ang kanilang baby. Siya ring pagdating ng dad niya, kaya nagmistulang fiesta sa loob ng kwarto. Nakikinikinitan na ni Hailey kung gaano kaingay ang 6 na anak once na lumaki ang mga ito at excited na siyang dumating ang araw na yun. 1 taon ang lumipas na tila ba napakarami nangyari. Tutumang kung ano ang nakasanayan mo noong dalaga ka, tatalikuran mo na kapag nagkaanak ka na. Hindi na magawang magpaint ni Hailey dahil may bago na siyang hilig ngayon. Ipinamahala na muna niya kay Maggie ang shop at total naman, halos paubos na ang laman. Naisip niyang isara na kapag nabenta lahat ng kanyang kanwa dahil hindi nga na nahasikaso. Isa pa, kakasal na si Maggie at Sherwin. Maaring maging abala na rin ang kanyang assistant sa nalalapit nitong pag-asawa. Dahil siya ay wala ng planong magpinta hanggat maliliit pa ang kanyang mga anak. Pagmulat talam ng kanyang mga mata sa umaga, ay ang kanilang baby na agad ang tinitignan ni Hailey. Sina Dane, Devin Dash at ang kanila namang baby girl na sina Darla, Devia at Desha na ang bagong pinagkakabalahan ngayon ni Hailey. 6:00 ng umaga, pumas siyang bumangon, subalit kumalang ang braso ni Derek sa kanyang bewang. Maaga pa Hailey. Narinig niyang pabulong nito habang nakapikit ang mga mata. Sisilipin ko lang ang mga anak natin. Marahan niya ng tinanggal ang braso na masawa, pero kinabig siya nito at isiniksik sa katawan. 15 minutes at pwede ko nang lumabas ng kwarto. Napaniti siya. Walang nagbago kay Derek. Still sweet pa rin. Bagay na gusto niya sa asawa. Okay, 15 minutes. Pagsam-ayon niya at yumakap na rin dito. Kahit malaki na ang anak nila, pakiramdam niya. Palagi siyang in love sa asawa. Good morning, ma'am. Pagpasok ni Hailey sa kwarto ng 6-tuplet, ay magkapanabay na bati sa kanya ng 3 yaya ng 6 nilang anak na si Derek. Mukhang nauna pang gumising ang mga ito sa kanilang mag-asawa. Naglalaro na kasi sa malapad na kama ang 6 habang binabantayan ng 3 yaya. Umiti siya sa mga ito at nilapitan isa-isa ang mga anak para halikan at batiin. Hindi sanay sa buhat ng 6 kahit na umiiyak kaya hindi ito mahirap alagaan. Lalo na nung mailabas ito sa ospital dahil walang ginawa ang 6 kundi ang matulog. Gising lamang para dumede. Minsan pagalis ni Derek sa trabaho tulog pa ang mga ito at pagdating naman ng asawa, madadat ng tulog pa din. Hindi rin naging sakitin ng baby nila kaya wala silang nagiging problema habang lumalaki ang mga ito. Sinisikap din ni Hailey na malagaan ng maayos ang 6 kahit na may tagapag-alaga ang 6. Siya pa rin ang nais mag-asikaso dito.
Pagkakita sa kanya ng mga anak, sabay-sabay tumayo ang mga ito. Si Darla ay nagtatatalon pa. Si Dane ay nag-flying kiss. Pumapalakpak naman si Devine. Lahat ay masaya. Walang umaga na naririnig na humiyak ang anima. Matapos yakapin ng anima talikan, nakipaglaro na rin muna siya sa mga anak. Good morning, sweetheart. Noon naman pumasok ang kanyang asawa. Bihis na at paalis na ito patungong office. Katulad niya, binati at tinalikan isa-isa ang kanilang anak. Lalong nagingaya mga ito pagkakita kay Derek. Hindi magkamayaw at nagtititili sa tuwa. Binuhat agad ni Derek si Bibi Dash at si Devia nang makitang nagkakakawagan mo na kamay. Kaso nga lang, naiinggit ang apat dahil alam na mga ito na halis na ama. Pinagbigyan naman ni Derek at isa-isang binuhat. Kinausap na tila ba naunawaan ng mga ito na kailangan pumasok sa trabaho ang ama para meron silang pera. Mumingiti lamang ang mga ito hanggang sa mabaling na atensyon sa mga laruan. Dahan-dahan kasing libam na mga yaya hanggang sa tatakas na palis ang asawa. Ganitong-ganito ang routine nila kada umaga. Sa office na ako mag-almusal, love, masyado pa maaga. Habang iniatid niya sa may gitang asawa ay sad nito. Akala ko ba may meeting ka ng 8:00? Anong oras pa matatapos yun? Di kakain ako before meeting para hindi ka mag-worry sa akin. Tinignan pa nito ang suot na orasan. Sino naman kasabay mo dun sa office? Sekretary mo. Nakanguso niyang tanong. Mas gusto niyang kasabay si Derek mag-breakfast pero minsan ay matraffic kaya mas maaga ito umaalis. Nito lamang ay sinabi nitong nag-resign ang dating sekretary at dito siya nakaramdam ng selos dahil madalas nababalitaan niyang nagbabaon ng almusal ang babae at isinasabay si Derek at oo nagsiselo siya. Guwapo ang kanyang asawa, mayaman at walang sino man ang hindi magkakandara pa dito. Kay Derek ay may tiwala siya pero sa mga babae nakapalibot sa asawi wala. Lalo at mukhang malandi ang bago nitong sekretary. Baka samantalahin ang kabaitan ni Derek? Sa sinabi naman niya, napangiti si Derek, ngiting ewan, may naisip pahiwatig. Alam kong nagsiselos ka, Hailey, kapag namumula yung tungkil ng ilong mo. At para walang away, halika mag-breakfast na tayo. Nakaniting hinila na siya nito patungong komedor, saktong naghahain na si Manang. Siya naman ay nakaniti na rin, at parang bulam naglaho ang selos na nararamdaman. Inaamin naman talaga niyang silosa siya at alerto si Derek kapag ganoon. Hanggat maaari, iniiwasan itong sumama ang loob niya. Madalas ito ang nag-a-adjust sa kanilang dalawa. Ito ang umuunawa. Pagkalis na masawa, siya namang pagdating ng kanyang ina at ang kanyang biyanan. Araw-araw pagkagaling ng Zumba ng mga ito, diretso na sa bahay at maghapon na ang dalawa sa bahay hanggang sa makatulog ang mga apo. Kaya lalong nagiging close sa magbalai sa dami ng hinahalaga ang apo. Madalas nga ang dalawa mismo nagpapaligo sa kanima. Sabay-sabay ang mga ito sa malaking taba. Mas napapadali kapag nandoon ang dalawa. Alam, medyo na-spoiled ang mga bata habang lumalaki. Napapansin yung nag-iibang ugali ng kanyang mga anak dahil bigay lahat ng luho, mamahaling laruan, kompleto sa kagamitan at minsan nga, nasasayang na lamang. Ito ang kaligayahan ng dalawa ang ipag-shopping ang 6 na bata. Naririnig pa nga ni Hailey na akala daw ng mga ito, iisa lamang ang magiging apo. Mabuti na kailang daw at marami, kaya satisfied ang dalawang lola na sabik sa apo. Mas marami nga daw ay mas masaya na tila ba araw-araw ay fiesta. At na yun nga ay 4 na taon na ang kanyang mga anak at nag-aaral lang mga ito ng kindergarten. Paunti-unti, umabalik ang gana ni Hailey sa painting. Especially kapag nasa school ang 6 at tahimik ang buong kabahayan. At kapag nasa bahay naman ang mga ito, ay naging habit na rin ang 3 niyang little girl na mag-paint katulad niya. I love this one, Mommy. Si Desha yun, habang titig na titig sa isa niyang kanva na nasa brochure, namimili ng nice gayahin. No, I like this one. Hinagaw yun ni Darla at kay bilis ng kamay na nasa bunutan ng buhok ng kapatid. Hindi nagbigay ng pasensya si Desha, kaya sinabunutan din ng huli. Hindi nakatiis ang isang kapatid na umawat sa dalawa, kaya ang ending, ito ang nasa bunutan. Nakalmot pa sa mukha ni Darla. Kung may nagmana sa katarayan niya ay si Darla yun.
Hindi pala kaibigan even sa school, pati yaya inaaway kapag hindi nagugustuhan ang ginagawa o sinasabi. Ibang-iba sa ugali ng dalawang kapatid na babae. Sa nangyari nagkagulo sa loob ng kwarto niya at natapon ang ibang paint na ginagamit niya dahil sa simpleng bagay na pinalaki ni Darla. At kapag ganoon umiinit ang ulo niya at pinaluluhod ang may sala at kapag hindi humingi ng tawad, hindi pwedeng tumayo. Kung maldita ang anak niya, mas maldita dapat ang ina. Dahil mataas ang pride ni Darla, mas gusto pa nito umiiyak kaysa magsorry, kaya kahit namumula na ang tuhod, nananatili itong nakaluhod, habang siya'y galit pa rin, at to the rescue naman ang lola nito. Anong iyak ba yung naririnig? Oh my God, anong nangyari? Gulat ito na mapasukan sila, at agad binuhatan na mamaus na anak sa pagiyak dahil ayaw magsorry sa kapatid. Madali namang nagsumbong si Desha na inaway nito. Si Devia ay nagsumbong din na umawat lamang pero nagalusan ang muka. Siya naman ay nagsimula na magligpit. Minabuting bukas na ituloy ang naantalang kanwa at agad silang lumabas habang nagiiyakan pa rin ang tatlo. Sumalubong kagad ang isang yaya at pinatahan ng mga ito. Pagkalabas nila, sakto naman nag-aaway sina Dash at Devin sa may sala. Sa akin nga to, bigay ni Lola. Sigaw ni Dash sa kapatid na galit at hawak sa dulo ang laruan. Sa akin nga tong color blue. Sigaw ni Devi na hindi naman magkasundo sa parehong laruan. Katulad ng nauna, galit na galit din at maangas na nakatingin sa kapatid. Sa akin nga sabi bakit pang kulit mo? Tuluyang uminit ang ulo ng isa hanggang sa pang-abot ang mga ito. Naasa po na lamang ni Hailey ang kanyang sintido na mag-away ang dalawa at hindi maawat ng yaya. Nasira na lang ang laruan at ngayon, pinag-aagawan na naman ang dalawa ang inayawan ng mga ito kanina. Hindi na nakatiis si Hailey na gusto magbuga ng apoy. Tumigaw siya na malakas at nagbanta na kapag may narinig pang ingay sa kanyang paligid, makakatikim ng tagi-isang palo tikukulong sa kwarto. Dahil dito tumahimik ang dalawa, maging sina Darla at Desha. Na mapansing galit na siya ay isa-isang lumapit at yumakap, sabay humingi ng sorry na para bang walang nangyari. Sa totoo lang, hindi yun ang unang eksenang nag-away-away ang mga anak niya. Hindi maiwasan na sa dami ng mga ito ay mistulang orphanage ang bahay. Walang araw na hindi mainit magulo. Taliwas ng mga baby ang mga ito na nakahiga lamang at tahimik kapag hindi gutom. Ngayon ay lumalabas na ang mga ugali na misatisa. Kung minsan ay nagbibigay siya ng pasensya dahil magkaiba sila ni Derek na ugali, maiksi talaga ang PC niya. Lahat pinagagalitan niya at kung minsan nasisigawan at nabibigyan ng parusa. Bilang disiplina, bagay na ayaw ng kanyang ina. Iisa lamang natuklasan niya sa pagkakaroon ng kalahating dosenang anak. Napakahirap pero masaya. Mabuti na lang talaga at wala na siyang kakayanang magbuntis sa takot na masundan na mga ito. Dahil kung hindi, baka stress sa mabuting araw-araw. Ang mga bata, kumusta? Tanong ni Derek pagdating ng gabi. Hindi na nito nagawang sumili pa sa kwarto dahil inaasahan na marahil ng asawa na tulog na ang anima. Bontong hininga ang itinugon niya at sumimangot na lamang. Nakahiga na siya sa kama hawak ang kanyang cellphone. Hindi na ito nagabala pang magbihis muna at sumampay ng kama. Hinila siya palapit dito bago dinaganan. Mainit na naman ang ulo mo, kulam sa dilig. Ngiti nito at pinatakan siya na masuyong halik sa labi. I love you, Hailey. Pahabol pa na masawa. Alam ni Derek kung gaano kahirap ang dinanas niya sa pag-aalaga ng kanilang 6 na anak. Kaya kailanman, hindi ito nagkulang unawain siya kapag mainit ang kanyang ulo. Naranasan itong mag-alaga noon na magbakasyon ng isa nilang yaya at 3 araw pa bago sila nakahanap ng kapalit. Kaya naman, bumabawi ito araw-araw bago umalis at pagdating sa trabaho. Batid naman ang asawa na tanging lambing-lam ni Derek ang kailangan niya upang mawala ang pagod niya. Sapat na ang simpleng I love you at talik nito sa kanya, katulad ng mga sandaling yun. Sabi nga nito, minsan lang ang hirap dahil pag malaki na ang 6 nilang anak at kaya na ng kanilang mga sarili, ay para bang babalik sa dati na para magkasintahan lang sila. At tama naman ito. I love you also, Derek. Anas niya at saglit nag-usap ang kanilang mga mata bago naghinang ang kanilang mga labi.
Nagsimula na siyang magliyab sa ginawa ng asawa. Kalaunan, mas naging tila sabik na nga ito sa kanya. Matapos ang mainit na sandali nilang mag-asawa, ay tuluyang natanggal ang init ng kanya hulo. Tama si Derek, kulang siya sa dilig. Tsaka niya na ikinuwento sa asawa ang nangyari kanina at tumawa lang ito bilang reaksyon dahil lagman na lang daw sa kanya si Darla at Devin. Kung ano kasi ang ikinatahimik ni Devi at Dean, siya namang kulit ni Darla at Devin. Si Dash naman at Desha ay katamtama lang ang kulitan dahil takot na kapag nag-ala tigre siya. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, habang palaki ng palaki ang kanilang anak ni Derek, ay tila ba unti-unti nang nagkakaroon ng mga sari-sariling habit ang anim. Tsaka napagtanto ni Hailey na nakakamiss din pala maging baby ang mga ito. At tama si Derek, sulit ang hirap at pagod niya noong maliliit pa ang anim kapag malalaki na. Hindi mabilang ang dami ng mga sakripisyo nila sa anak, pero lahat ng yun may kapalit na kaginhawaan dahil sa kabila ng pagiging makulit at pasaway ng mga ito noong maliit pa, lumaki namang may mabuting puso at mapagmahal sa magulang ang kanilang anim na anak.